Welcome to Sitio Bangungot. Narito na naman po ang inyong lingkod na si Jupiter Torres upang maghatid sa inyo ng mga kwentong kababalaghang hango mismo mula sa mga totoong taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanyang mga tunay na karanasan. Multo, aswang, mga engkanto at iba pa. Siguradong titindig ang inyong mga balahibo sa aming mga istorya. Sa araw na ito, halina't samahan niyo akong balikan ang nangyaring trahedya sa buhay ng ating letter sender for today, na tawagin na lamang daw natin sa pangalang Jacinta, tungkol sa naging karanasan niyang hindi raw kailanman mawawaglit sa kanyang isipan. Kaya naman huwag na natin itong patagalin pa. Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Hello po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Bangungot. Kumusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Jacinta, isang 29 years old na marketing specialist na nakabase po dito lang sa bandang Mandaluyong City. Ang totoo, bago lang po ako dito sa channel nyo. Ipinakilala lang sa akin ito ng isa sa mga staff ko, kaya naisip kong makinig na rin sa inyong mga kwento. Hanggang sa eventually po ay naengganyo na rin akong magpadala ng sarili kong karanasan na sa tingin ko po ay bagay na bagay din naman dito sa channel nyo. Ang karanasan pong ito ay masasabi kong malapit na malapit sa puso ko, Sir Jupiter. Tungkol kasi ito sa isa sa mga pinakamamahal kong tao sa buhay ko, na talagang tinitingala at iniidolo ko simula pa po nung ako'y paslit pa lang. This happened way back year 1994. 10 years old pa lang ako noon. Nakatira pa kami ng pamilya ko sa isang probinsya sa South Luzon na hindi ko na lang po sana papangalanan pa ng eksakto, para na rin po sa sarili kong privacy. Negosyante po noon ang papa ko, Sir Jupiter, habang si mama naman ay isang ulirang ina sa aming dalawang magkapatid. Meron pong pwesto sa town market noon ang papa ko na siyang pangunahing ikinabubuhay ng aming mag-anak ng mga panahong yun. Si Papa Dindo, not his real name, siya na po yata ang pinakamasipag na tatay na nakilala ko sa buong buhay ko, Sir Jupiter. He was every girl's ideal man, kaya nga po mahal na mahal din siya ni Mama. Guwapo, matangkad, chinito, gentleman at mapagmahal na ama. Yun po ang eksaktong description na natatandaan ko tungkol sa kanya. Hindi naman po siya perfect ha. Meron din naman po akong natatandaang flaws niya. Katulad na lang ng pagiging chain smoker niya noon. Yun nga lang, mas nag-o-overflow pa rin ang magagandang traits ng papa ko para sa akin dahil idol ko nga siya. Hindi naman kami mayaman noon, pero bata pa lang kami ng kapatid ko ay sinigurado na ni Papa Dindo ang future namin. Insured ang buong pamilya namin, pati na rin po ang iba pa naming properties na lahat po ay nakuha niya sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Masaya ang family namin, Sir Jupiter, kaya siguro hindi maiwasang
may mga taong makaramdam ng inggit sa buhay na meron kami noon. It was December of the year 1994. Hindi ko yun malilimutan, Sir Jupiter. Sobrang saya pa po ng pamilya namin noong nag-celebrate kami ng Pasko ng magkakasama. Marami kaming handa. Ang daming putahing nakalagay noon sa mesa naming mahaba dahil marami rin kaming bisita. Binata na po kasi si Kuya noon kaya isinama niya sa amin yung mga barkada niya para na rin makihingi ng aginaldo kina Mama at Papa. Tradisyon na po kasi ng pamilya namin noon ang mamigay ng aginaldo at mga regalo sa mga bumibisita sa amin kapag Pasko. Kahit nga po yung mga kamag-anak naming alam naman naming maraming ginagawa at sinasabing hindi maganda kapag nakatalikod kami, ay wini-welcome pa rin namin sa loob ng aming bahay noon. Sabi kasi ni Papa hindi raw maganda yung nagtatanim kami ng galit sa iba, lalong-lalo na sa mga kamag-anak namin. Sabi niya, hanggat kaya raw ay magpatawad kami sa mga taong nakakagawa sa amin ng kasalanan dahil mas lalo lang daw kaming mahihirapan kung araw-araw naming dala yung galit sa dibdib namin. Napakabait po ng Papa Dindo ko, sobra. At dahil doon, hindi ko akalaing makakaranas pa siya ng kalupitan mula sa iba. Days after Christmas, Sir Jupiter, naghahanda namin kami noon para sa darating na bagong taon. Kahit na holiday, hindi pa rin talaga mapakali si Papa kapag hindi siya nagtatrabaho. Kaya binuksan niya pa rin yung pwesto namin sa palengke para magbenta ng goods na siguradong kakailanganin ng mga tao para sa mga handa nila sa darating na medianoche. Actually, pinipilit nga po namin ni Mama si Papa noon na samahan na lang kaming magstay sa bahay. Pero talagang hindi po kami mananalo sa kanya kapag gusto niyang magtrabaho. Biniro pa nga niya kami noon Dapat masanay na kayong wala ako sa tabi niyo. Paano kapag bigla na lang akong nawala? Hindi po nagustuhan ni Mama ang birong yun ni Papa. Kaya ng araw na yun ay nagkatampuhan sila, Sir Jupiter. Kahit po ako nakaramdam din ng tampo kay Papa. Mabuti na lang at mabilis siyang bumawi dahil kinahapunan ay ipinasyal niya pa kami ni Mama sa mall. Kaya lang pagka-uwi namin sa bahay, nagulat na lang kami nung maabutan namin yung second cousin ng Papa ko, Sir Jupiter, na nakaupo sa labas ng gate namin. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Tito Marson na kilala pong adik sa lugar namin noon. Nasa sasakyan pa lang po kami, Sir Jupiter, sinabihan na kami ni Papa na dumiretso daw agad kami sa loob ng bahay. Mapula na naman kasi ang mga mata noon ni Tito Marson Naninigas pa yung panga niya, kaya maya't maya siya humihigop ng hangin. Kapag ganun na ang style niya, alam na namin agad na nasa impluwensya siya ng ipinagbabawal na gamot. Hinila naman po ako ni Mama papasok ng bahay. Pero ang hindi niya alam ay lumabas ako ulit para makiisyoso sa pag-uusap ni na Papa at Tito Marson.
Narinig kong nangungutang po ng pera si Tito Marson kay Papa. Ang sabi niya, kailangan daw nila ng pera ngayon dahil wala man lang daw silang maihanda para sa medianoche. Sabi niya pa nga, babayaran niya raw agad. Pero wala na pong tiwala sa kanya si Papa dahil nga po alam namin gagawin niya talaga ang lahat. Magkaroon lang siya ng panggastos para sa bisyo. Ilang beses niya na kasing ginawa yun Nung huli sabi niya pa nga kay Papa ay nasa ospital daw ang anak niya at kailangang maoperahan kaya nanghihiram siya ng pera. Pinautang naman po tuloy siya ni Papa noon kaya lang kinabukasan din mismo ay nabalitaan naming nahuli siya ng mga pulis na bumibili ng ipinagbabawal na gamot kasama ang isang asset. So this time, hindi na siya pinagbigyan ulit ng Papa ko. Pasensya ka na, Marson, pero hindi kita mapapahiram ngayon ng pera. Meron ako dyan mga groceries na pwedeng ibigay sa'yo para may handa kayo sa medianoche. Sa sinabing yun ni Papa ay mabilis pong napikon si Tito Marson. Mataas na po agad ang boses niya nung sagutin niya ang Papa ko. Huwag na. Salamat na lang sa limos mo. Kala mo kung sino? Tinitigan niya pa po ng masama si Papa noon bago siya naglakad palayo. Napailing na lang tuloy ang Papa ko sa sobrang disappointment. Akala ko naman po magiging okay na dahil pagkatapos nun ay umalis din naman po kaagad si Tito Marson. Kaya lang nung mga bandang 11:00 na po ng gabi, biglang may tumawag kay Papa. Oh, saan ka pupunta? Nagtaka kaming lahat nung bigla na lang po siyang nagbihis at akmang aalis na sana ng bahay kung hindi lang siya tinawag ni Mama. Parang tuliro pa si Papa noon. Sabi niya tumawag daw po kasi yung bantay sa pwesto namin sa palengke. Nasusunog daw po kasi ang palengke noon kaya pupuntahan niya. Sumama na lang po si Kuya para daw po masigurado niyang ligtas na makakauwi si Papa. Alalang-alala kami ni Mama ng gabing yun at ilang oras din kaming nakaabang na makabalik sa wakas sina Papa at Kuya Sir Jupiter. Kaya lang po mag-uumagan at lahat ay wala pa sila. Kaya naisipan na po namin noong magpunta na sana ni Mama sa palengke para tingnan kung okay lang sila. Kaya lang, narinig ko na pong tumahol yung alaga naming asong pinangalanan pa naming Lucky. Mama, nandyan na po yata si Papa tumatahol na si Lucky. Excited pa akong nagtatakbo palabas, Sir Jupiter, habang may kausap noon si Mama sa telepono. Kaya lang ay bigla akong na-disappoint nang makitang wala namang ibang tao ron bukod sa akin. Tahol lang ng tahol si Lucky dun sa may gate, tulad ng ginagawa niya kapag dumarating si Papa. Hindi ko po alam kung sinong tinatahulan niya doon kaya humakbang pa ako papalapit sa kanya para sana pakalmahin siya. Nang bigla na lang po akong nakaramdam ng malamig na hangin parang bigla na lang dumampi at humipo sa braso ko. Pagkatapos noon, Sir Jupiter, naamoy ko yung paboritong pabango ni Papa na palagi niyang ginagamit. Sobrang humahalimuyak yun sa paligid.
Ako naman po, hanap tuloy ako ng hanap noon kay Papa. Dahil nga iniisip kong nasa malapit lang siya, kaya tumakbo ako palabas ng gate. Lumingalinga na po ako noon kaliwat kanan, pero talagang ni anino ni Papa Dindo ko ay hindi ko makita. Isinisigaw ko na rin ang pangalan nila ni Kuya pero wala pa rin pong sumasagot hanggang sa maya-maya sa di kalayuan, Sir Jupiter. Biglang may nahagip na pamilyar na mukha ang mga mata ko. Si Tito Marson, nagtatago sa likod ng isang itim na kotse. May hawak po siyang sindidong paputok na bigla na lang niyang inihagis papunta sa akin. Sir Jupiter, bigla na lang po yung sumabog sa harap ko. Natatandaan ko ang napakalakas na putok na narinig ko mula doon na halos magpabingi na po sa akin. Naramdaman kong tumulo mula sa tenga ko yung mainit na liquid na nang kapain ko po ay nalaman kong dugo pala. Doon na bumilis ang tibok ng dibdib ko at doon na rin ako nakaramdam ng unti-unting pagkahilo. Pero bago pa po ako bumagsak noon sa kalsada ay naramdaman kong may sumalo sa akin. Papa! Yun po ang huling salitang nasambit ko bago ako tuluyang nawalan ng malay ng mga sandaling yon. Pero sigurado ako, Sir Jupiter, nakita ko talaga si Papa noon. Siya po ang sumalo sa akin. Alam ko yun dahil naaamoy ko yung pabango niya kahit pa nakapikit na ako at hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid. Pagkalipas po ng 4 na araw saka lang ako nagising ulit, Sir Jupiter, na nasa ospital na ako. Si Mama ang bumungad sa akin. Nakahawak po siya sa kamay ko. Nakatitig sa akin gamit ang namumugto niyang mga mata habang may tumutulo pong butil ng mga luha mula doon. Hinanap ko agad sa kanya si Papa noon, Sir Jupiter. Pero lalo lang pong lumakas ang iyak ni Mama. Nang mga panahong yun ay hindi niya po alam kung paano sasabihin sa akin ang masamang balitang nalaman niya lang din po ng araw na dinala ako sa ospital. Sobrang hirap ng mga sumunod na araw. Wala akong kaide-ideya sa mga nangyayari at hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit palaging umiiyak si Mama. Kapag tinatanong ko naman siya, hindi siya sumasagot. Niyayakap niya lang ako ng mahigpit. Hanggang sa isang beses, Sir Jupiter, hindi po sinasadyang narinig ko yung pag-uusap ng 2 nurse na nagchichismisan noon sa kwarto ko. Di ba yan yung batang inagisan daw ng paputok nung kamag-anak nila? Yung lalaking sa rin daw pumatay doon sa tatay niya? Bigla po akong napabalikwas noon ng bangon mula sa hospital bed na kinahihigaan ko noon, Sir Jupiter. Sobrang gulat naman nung 2 nurse dahil akala nila tulog ako. Pero ang totoo, narinig ko talaga lahat ng naging pag-uusap nila. Doon ko po nalaman ang totoong nangyari sa papa ko na halos magpaguho ng mundo ko.
Sir Jupiter, wala na po ang papa ko. Nung time na papunta na raw po sila ni Kuya dun sa nasusunod naming pwesto sa palengke, nagulat na lang daw po sila kasi tinambangan sila ni Tito Marson. Kasama ang iba pang kabarkada nito na pare-parehong armado ng mga baril. Tinangka raw po nilang hingian si Papa at Kuya ng pera noon, pero dahil wala nga po silang dalang kahit magkano, dahil nagmamadali silang umalis ng bahay, ay nainis daw po ulit si Tito Marson at isinama sila sa isang tagong warehouse dun sa kabilang probinsya na halos kadikit na lang din po naman ng lugar namin. Doon daw po pinahirapan ni na Tito Marson sina Papa at Kuya, Sir Jupiter. Doon nila binugbog ang kapatid at tatay ko nang walang kalaban-laban habang nakatali pa ang buong katawan sa magkaibang sira-sirang silya. Galit na galit daw po si Tito Marson dahil matagal na itong naiinggit sa papa ko. Kay Papa na raw po kasi ang lahat. Talino, gandang lalaki, masayang pamilya, at pera. Lahat na raw po ay nakuha nito at wala man lang natira sa kanya na parang kasalanan pa ni Papa na bata pa lang sila ay tamad na siya at maraming pinapasok na kalokohan sa buhay. Dala na rin sa kanyang bisyo. Iyak po ako ng iyak noon, Sir Jupiter, lalo na nang malaman kong pagkatapos daw pong gulpihin at pahirapan ni na Tito Marson sina Papa at Kuya, ay bigla na lang sila nitong dinala sa isang mapunong lugar kung saan nila sinindihan ang kapatid at tatay ko para sunugin sila ng buhay. Sir Jupiter, mabuti na lang daw po at nakatakas si Kuya nang magpanggap siyang nahulog sa isang malapit na ilog at hindi na siya hinabol pa ni na Tito Marson at ng mga kasamahan nito dahil na rin po siguro sa sobrang high nila sa ipinagbabawal na gamot. Humanap na lang daw po si Kuya noon ng tiyempo para makatakbo palayo sa lugar na yon na walang katao-tao. At mula daw doon ay naglakad siya ng naglakad hanggang sa wakas po ay nakakita siya ng masasakyang tricycle. Doon na po dumiretso si Kuya sa pulis. Puno ng sugat ang katawan niya, lapnos ang halos kalahati ng balat. Umiiyak siyang humingi ng tulong sa kanila na iligtas ang papa namin. Pero halos uling na raw po ang halos kalahati ng katawan ni Papa nang abutan nila. Umuusok pa nga raw po ang katawan nito noong abutan ito ng mga pulis, Sir Jupiter. Kaya halos mabaliw din po si Kuya sa tindi ng sinapit nila. Kinasuhan po namin si Tito Marson, Sir Jupiter. Matibay ang ebidensyang hawak namin, kaya lang po, umpisa pa lang talaga, ay wala na pala siyang balak pang magpahuli ng buhay. Nung time na hinuhuli na po siya ng mga pulis, handa na siyang mamatay noon. Kaya nakipagpalitan na siya ng putok sa mga pulis, hanggang sa tamaan na nga po siya ng bala sa mismong kaliwang mata niya. Namatay din po si Tito Marson pagkatapos noon, habang yung tatlo pa po niyang kasama ay sumuko pagkatapos ng nangyari. Sobrang laki ng naging hirap namin, Sir Jupiter, bago kami ulit muling nakabangon na pamilya. Kinailangan pa po naming manirahan muna sa Canada para lang malimutan namin ang masalimuot na parting ito ng buhay namin.
Hindi lang po yun, Sir Jupiter, dahil katakot-takot na gamutan at mental therapy din po ang pinagdaanan namin bago po kahit papaano'y nagawa naming makakontak ulit sa mga kamag-anak namin dito sa Pilipinas. It took us almost 2 decades o 20 taon to move on, Sir Jupiter. Doon na nga po nakapag-asawa ang kuya ko dahil ayaw niya na talagang bumalik dito sa Pilipinas ever again. Ayaw niya na po itong pag-usapan kaya nga po ginawa nila ni Mama ang lahat noon para lang hindi lumabas ang tungkol sa kasong ito ng pamilya namin. Yun din po ang dahilan kung bakit pinilit ni Kuya na burahin ang lahat ng bakas ng trahedyang yon sa katawan niya dahil talagang ayaw niya na itong maalala. Pero ako alam kong nandito talaga sa Pilipinas ang puso ko, Sir Jupiter. Nandito ang mga alaala ni Papa kahit pa kakabit noon, yung trahedyang halos umubos sa pagkatao ko, ay hindi ko pa rin po magagawang itapon yon. Until now, Sir Jupiter, masakit pa rin naman sa akin ang nangyari kay Papa. Pero mas pinipili ko na lang talagang alalahanin ang magagandang nangyari sa amin bago ang trahedyang yon. Alam ko naman po na kung nasaan man si Papa ngayon ay maayos na ang kalagayan. Alam kong masaya na siya lalo pa't nakita niyang pareho na kaming successful ni Kuya. Although, aaminin ko po, Sir Jupiter, na kahit matagal na rin namang pumanaw si Tito Marson, hindi ko pa rin po siya nagagawang patawarin para sa ginawa niya sa aming lahat. Sa tingin ko kahit po anong gawin kong pilit sa sarili ko, hindi ko talaga magagawang ibigay sa kanya ang kapatawarang iyon. Anyway, salamat po kung sakali mang mapili ninyo ang kwento kong ito, Sir Jupiter. Gusto ko sanang itaon niyo po na Christmas season din ito ay palabas. Parang tribute ko na lang din po ito sa aking Papa Dindo. Papa Dindo, Merry Christmas at miss ka na po namin ni Kuya at ni Mama. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Merry Christmas po sa inyong lahat. At ngayon naman narito na ang inyong paboritong shoutout portion. Christmas shoutouts going out to Teresa Alimios, Jillian, Dean Maravillo, Mel Christy Calyar, Tricia Sales, Trix Valentine, Jean Galay, Lady Sparrow Taurus, Miss Alaina at kay Lara Givero. Magbasa naman tayo ng mga magagandang komento mula kay Miss Alaina at Pinay Brow. Sabi ni Miss Alaina, hello mga ka-ST, masayang pakikinig dito sa Jeddah. Kahit busy, always pong naka-tune in sa inyo. Nakakatanggal po kasi ng stress. God bless po and more power. Sabi naman ni Pinay Brow, hello and good evening at Merry Christmas po sa lahat. Pag-uwi ko ng bahay galing work, sabay kaming nakikinig ni Jowa ng stories nyo habang nagdi-dinner. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Bumabati muli ng Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Marami pong salamat.